Special mention sa Senator Risa Ontiveros sa pinakabagong Facebook post ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Nababahala umano siya kung bakit tila fixated o nakatuon sa kanya sina Senators Ontiveros at Sherwin Gatchalian. Hindi kami fixated sa'yo. Allergic lang kami sa mga sinungaling. Nagsinungaling ka tungkol sa koneksyon mo sa Pogo. Nagsinungaling ka tungkol sa pagkatao mo. At kada login mo sa Facebook, may bago ka na namang iniimbento. Sinabi ni Mayor Go na ikinalulungkot na hindi siya nakadalo sa nakaraang mga pagdinig ng Senado dahil umano sa pagod at Roma. Anya, prioridad na niya ngayon ang kanyang kalusugan at peace of mind para tugunan ang mga kasong inihain laban sa kanya. Magkakaroon ng peace of mind kung palagi ka nalang iiwas sa mga tanong. Mayor Alice Go o Go Huaping, mas marami pa kayong post sa Facebook kaysa pag-attend sa Senate hearing. Muli ring pinabulaanan ni Mayor Go na may Chinese passport siya. Itinanggi niyang siya ang nasa likod ng mga natatanggap na death threat sa Senator Win Gatchalian. Matatanda ang sinabi ni Gatchalian na isang vlogger ang nagsabing inutusan umano ni Go ang kanyang mga tauhan para patahimikin sila ni Ontiveros kapalit ng kabuuang 10 milyong piso. Itinanggi rin ito na siya ang nasa likod ng umano'y death threat laban kay Senator Gatchalian. Wala umano siyang kapasidad na manakit ni Numan dahil siya umano mismo nakatatanggap na ng banta sa buhay. Ayon naman kay Senator Ontiveros, mas magkakaroon ng katahimikan ng loob ang alkalde kung sasagutin ito ang mga tanong tungkol sa kanya. Mayor Alice Go o Go Huaping, mas marami pa kayong post sa Facebook kaysa pag-attend sa Senate hearing. So, sadly for you, hindi katumbas ng attendance mo sa Senado ang mayat-maya mong pagsusocial media. Panawagan naman ng ilang senador kay Mayor Go, sumurrender na lamang siya at magbigay na ng testimonya sa susunod na pagdinig ng Senado. Oras naman daw kasi na masagot niya ang lahat ng tanong sa kanya. Hindi na niya kailangang ma-detain pa ng matagal dito sa Senado. Para kay Senate President Francis Cheese Escudero, karapatan ni Mayor Go na ipagtanggol ang kanyang sarili bilang siyang nadidiin sa issue. Pero giit ng Senate leader, hindi dapat pagsabihan ng alkalde ang mga senador sa kanilang dapat gawin. Well, karapatan niya yun. Karapatan niyang sabihin yun, pero para sa akin, wala siya sa lugar pagsabihan. Sino mang miyembro ng Senado kung ano ang prioridad sa isip nila at ano ang dapat nilang hindi maging prioridad. Baka may tinatago lang daw ang alkalde kaya hindi siya nagpapakita. Well, may prinsipyo sa batas na flight is evidence of guilt. Ang kawalan ng kagustuhang sumuko at voluntaryong magpakita at sumagot sa mga simpleng katanungan, bagaman hindi sa pinapwersang umamin, ay pagpapakita na marahil ay may tinatago siya. Tinuligsa rin ni Senator Escudero ang pahayag ng suspendidong alkalde na sa korte ito handang humarap para sa isang patas sa paglilitis. Karapatan niyang sabihin yan, pero unawain at intindihin niya na wala siya sa lugar na mamili kung anong pupuntahan at hindi pupuntahan base sa kanyang personal na ideya. Kung nag-issue ng warrant ang Senado, dumaan yan sa proseso. May pinagdaan ng mga rason din yan bago naman na-issue yung warrant. Isang linggo na simula nang ilabas ang arrest order laban kay Go. Kaya ipinag-utos na raw ni Escudero sa Office of Sergeant at Arms na makipag-coordinate sa ibang law enforcement agencies gaya ng NBI at PNP para maipatupad ang arrest order laban kay Go at 7 iba pa. Noong nakaraang mga araw pa na makipag-coordinate na sa NBI, makipag-coordinate sa Philippine National Police, alalahanin ninyo, ang OSAA ay hindi naman mga pulis at investigador. Ang Sergeant at Arms ay binubuo ng mga individual na hindi naman nagsanay kaugnay sa pag-imbestiga at pag-track ng mga hinahanap ng Senado man o ng batas. Kaya ang tanging armas na gamit nila ay koordinasyon sa law enforcement agencies. Pero hindi naman nag-iisa si Alex Go kaugnay sa warrant of arrest na inisyo ng Senado. Sa kabila niyan, hindi na raw magugulat si Escudero kung sakaling totoo ang teorya ni Gatchalian na nakaalis na ng Pilipinas si Go. Well, hindi ako magugulat pero dagdag kapabayaan na naman yan kung sakasakali sa Bureau of Immigration kung nangyari nga yan. Bagaman walang hold departure order pa sa ngayon na iniisyo ang korte laban sa kanya, siguro naman dapat may impormasyon ang ating Bureau of Immigration kung siya nga ba'y nakalabas na ng bansa gamit man ang kanyang Philippine o ang kanyang Chinese passport. Pagpapakita yan, hindi lamang ng kapabayaan kundi negligence kung sakasakali ng ating Bureau of Immigration. Dagdagan ko na rin. Itong mga investigasyon sa Pogo pinapakita ang tila kapalpakan ng ilang mga ahensya ng pamahalaan. Pangunahin na dyan, nabanggit ko na nitong nagdaang araw, ang Philippine Statistics Authority.
Paano nga ba nakakapagpaproduce ng mga birth certificate na hindi naman pala totoo ang mga nakalagay doon? Importante at mahalaga to. Dahil ang ating government ID, ang ating passport, nakabase lahat yan sa birth certificate. Kung hindi pala natin pwedeng pagkatiwala ng birth certificate, paano na yung ibang mga government identification cards na ini-issue natin? Dapat malinis yan, matanggal kung anumang sindikato meron dyan, at tiyakin na may check and balance tayo sa PSA. Sa panahon ng AI, walang dahilan para hindi pa nila matunton at mapigilan anumang uri ng pamimeke sa loob ng ahensya nila mismo. At ang pangalawa ay ang Bureau of Immigration and Deportation. Bakit? Sa dinami-dami ng illegal na pogo na na-raid, karamihan ng mga nahuhuling Chinese nationals na nandun ay illegal aliens na. Pumasok bilang mga turista, walang hawak na work permit, meron man ay nag-expire na. Bakit tila wala silang kaalam-alam o ginagawa kaugnay nito? At kung hindi pa i-raid yung illegal na pogo, hindi pa nila malalaman na may ganun. Maganda rin malaman mula sa Bureau of Immigration and Deportation. Ilan nga ba yan? Ilan nga ba ang inisuhan nila ng work permit kung sakasakali? At panghuli, magandang tingnan na rin yung tila disjoint sa pagitan ng DFA at ng Bureau of Immigration. Sa sistema natin ngayon kasi, ang visa ay ini-issue ng iba't ibang konsulado sa iba't ibang bansa sa mundo. Hindi naman Bureau of Immigration na nag-i-issue niyan. Walang karapatan mag-issue ng work permit ang DFA sa pagkakaalam ko. So lahat ng ini-issue nilang visa sa iba't ibang konsulado sa iba't ibang parte ng bansa, kabilang na ang China, ay puro tourist visa. Bagaman ang intensyon ay magtrabaho dito. At ang ginagawa ay nagpapakonvert na lamang ng visa dito sa pamamagitan ng BID. Pag hindi nila ginawa yon, apparently, there is no information sharing between the DFA and the BID with respect to the number of visas they've issued and how long the visa is for each and every individual that they issue a visa in favor of in that particular jurisdiction or consulate. At kulang ang ahente naman ng BID para naman i-monitor yung milyon na dayuhan na inisyo ng visa ng pamahalaan. Idugtong ko na. Dahil puro tourist visa ang ini-issue ng pamahalaan sa iba't ibang konsulado, tama pa ba at accurate pa ba yung data natin sa Department of Tourism? Dahil siyempre, ang basihan nila yung visa ang ini-issue. Kung ang intensyon naman pala nung ini-issue ng tourist visa ay magtrabaho, dapat ba nating ihiwalay yung tourist arrivals na binibilang natin at yung mga magtatrabaho dito na in-issue at nagpa-convert ng working visa? Para mas accurate, para naman mas tama, mas angkop yung datos natin at nang mas kumpleto rin ang pagpaplano natin.